Kasaysayan ng Chinese Zodiac Signs. Ang Chinese Zodiac Signs unang lumitaw noong unang bahagi ng ika-5 siglo BC. Sa panahon ng Zhongguo, ang ilan astrolohiya ng in-chief na siyang mga eksperto ay interesado lamang sa mga petsa ng kapanganakan. Habang ang iba ay tumingin din sa mga posisyon ng mga planeta at bituin upang gumawa ng panghuhula. Ngayon, ginagamit nila ang Chinese Lunar Calendar, batay sa orbit ng buwan, para sa kanilang mga hula at paglalaan ng lagda. Ang mga ipinanganak noong Enero o Pebrero ay medyo tuloy-tuloy kung saang zodiac sign sila kabilang. Ito ay dahil ang in-chief bagong taon ay bahagyang naiiba sa bawat taon. At ang mga Chinese zodiac sign ay nagbabago taon-taon, sa halip na buwan-buwan, tulad ng sa kanluraning zodiac. Chinese Zodiac, Mitolohiya. Ang mga kwentong bayan ay pumalit sa aktwal na kasaysayan upang ipaliwanag ang mga pinagmulan ng Chinese Zodiac. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay ang Buddha, at ang iba ay nagsasabing ito ay ang Jade Emperor, ang una at pangunahing Diyos na nag-imbita ng mga hayop sa kanyang kaarawan, ngunit 12 lamang ang lumitaw. Ito ay kung paano napili ang mga hayop para sa Zodiac. Ang isang mas mahabang paglalarawan ay nagsasaad na ang mga hayop na ito ay inanyayahan lumahok sa isang karera. Ang unang 12 nanalo ay pararangalan ng isang lugar sa Zodiac. Ang kanilang pwesto sa finishing line ang magsesettle sa kanilang order sa Chinese Zodiac. Ang ilang uri ng kwentong ito ay kinabibilangan ng isang pusang karakter na nalinlang ng daga, di umano'y kanyang kaibigan. Hindi siya ginising ng daga mula sa kanyang pagtulog. At ang pusa ay hindi nanalo ng isang lugar sa Zodiac. Ang 12 hayop na nasa Chinese Zodiac sign ay ang mga sumusunod. Unang dumating ang daga, at sumunod naman ang ox. Pangatlo ang tigre. Pang-apat naman na dumating ay ang kuneho. Sunod at pang-5 ay ang dragon. Pang-6 ang ahas. Pang-7 naman ang kabayo. Pang-8 ay ang kambing. Pang-9 naman ay ang unggoy. Pang-10 ang tandang. Pang-11 ay ang aso. Pang-12 naman ay ang baboy. Ito ang pagkasunod-sunod ng mga hayop na nakarating sa Heavenly Gate ayon sa Chinese Zodiac. Ang pagkakasunod-sunod ng 12 mga palatandaan ay sikat na ipinaliwanag ng isang alamat tungkol sa kung kailan ang Jade Emperor. Ang pinakamataas na immortal ay gustong pumili ng 12 hayop upang maging kanyang mga bantay. Ang lahat ng mga hayop sa Earth ay tinawag upang lumahok sa isang karera. Ang mas naunang dumaan sa Heavenly Gate, mas maganda ang ranggo nito sa isa. Maagang bumangon sina rat at ox. Sa daan patungo sa gate, tumalon si daga sa likod ng ox upang tumawid sa ilog. Nanalo siya sa unang pwesto sa pamamagitan ng biglang pagtalon pababa mula sa likod ni ox at sumugod sa paanan ng emperor nang malapit na sila sa Heavenly Gate. Pangalawa si ox. Pangatlo naman at pang-apat ang tiger at rabbit. Dahil pareho silang mabilis at mapagkompetensya. Ngunit mas mabilis ang tiger. Ang magandang dragon ay pang-5 at agad na napansin ng Jade Emperor, na nagsabing ang anak ni dragon ay maaaring ika-6. Noon lang, lumapit si Snake at sinabing si Dragon ang kanyang adoptive father. Kaya ika-6 ang pwesto ni Snake. Dumating ang kabayo at kambing. Sila ay napakabait at mahinhin at ang bawat isa ay nagpauna sa isa't isa. Sila ay nireranggo sa ika-7 at ika-8. Ang unggoy ay nahuli ng husto, ngunit tumalon siya sa pagitan ng mga puno at mga bato, at naabutan siyang ika-9. Ang huli ay ang tandang, aso, at baboy. Bakit hindi isa ang pusa sa 12 Chinese Zodiac na hayop? Sinasabing si cat at rat ay nakarating hanggang sa pagtawid sa ilog ng magkasama sa likod ng ox. Ngunit tinulak ng daga si cat sa tubig. Naanod si cat at hindi nakarating sa Heavenly Gate sa oras para makakuha ng rangkang. Pagkatapos noon ay lumaki ang malaking awayan sa pagitan ng pusa at daga, kaya nagkalat ang mga daga sa lahat ng direksyon kapag may lumitaw na pusa. Ang kwento ay laganap at malawak na iba-iba sa mga Tsino. Kahit na ito ay gawa-gawa, maaaring maging kawili-wili para sa iyo na sabihin sa iyong mga anak at kaibigan. Sa totoo lang, ang 12 Chinese Zodiac na hayop ay sadyang pinili ng mga sinaunang tao. Pagkatapos ng maraming rebisyon, ang mga zodiac na hayop ay maaaring malapit na nauugnay sa pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang Tsino o may maswerteng kahulugan sa sinaunang kulturang Tsino.
Sa inyong palagay at opinyon mga ka-all about, anong take mo sa ating paksa ngayon? I-share mo naman yan sa ating comment section. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Sa susunod natin ulit pakikita.